Tama na, Jian. Pinahirapan mo si Xuan noon, ngayon nandito ka na naman. Sa ospital ko, pinapahirapan mo si Gianni, matanda man o bata. Hindi mo pinapalampas. Kailan ka naging ganito kasama? Hindi ako. Honey, hindi ako masama. Alam mo ba, ako ay... Anong ginagawa mo? Aray, Nagmamadali si Ihazu para mag-alaga ng buntis. Bakit mo siya ginugulo? Ako. Mama. Naku, namamaga na ang braso mo. Tito Tso, namamaga na ang braso ni Mama. Kasalanan mo. Masamang babae ka. Masama. Huwag kang mag-alala, Xuan. Dadalhin ko si Mama para magpatingin. Aray, Fusho, bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik ka. Ako yung buntis na iyon, Susho. Ako ang buntis, Susho. Hindi, kailangan kong bumalik at tingnan. Kuya Kusho. Bakit hindi mo maasikaso ang isang pasyente? Pabayaan mo siyang tumakbo ng ganito? Pasensya na, pesensya na. Hayan, nandyan siya. Bilisan mo. Jian, niloko mo na naman ako. Doktor. Pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. Pakiusap. Paumanhin. Ano ang ibig sabihin nito? Makiramay po tayo. Hoy, Lao Zhao. Kumusta na ang buntis na yon? Ano pa? Wala na ang bata. Talagang may pananagutan tayo sa bagay na ito. Sa tamang panahon, dagdagan natin ang humanitarian compensation. Pera lang ba ang makakalunas nito? Ang asawa niya, sa simula pa lang, hindi maganda ang kalidad ng tamot, at isa pa, pangin siya ang nag-isang kapagmana sa ikatlong henerasyon. Kung palampasin natin ang pagkakataong ito, baka tuluyang mawalan ng life. Sa tingin mo, pera lang ba ang makakalunas nito? Ano ang sinasabi mo? Hindi maganda ang kalidad ng tamot. Tangin siya ang tagapagmana sa ikatlong henerasyon. Impossible. Kawawa naman talaga ang buntis na yun, kung hindi lang dahil sa Pangulo, na inalis si Yarjao sa kalagitnaan, siguradong nailigtas ang batang iyon. Kawawa rin ang buntis na iyon. Paalang mailigtas ang kanyang anak. Nagsinungaling pa siya na ang Pangulo ang kanyang asawa. Ngunit wala pa ring nangyari. Tama, Ano ang pinagsasabi niyo? Pangulo, Ano ang nangyari sa buntis na yon? Sabihin mo. Magsalita ka. Kusho, masakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Hindi. Impossible. Ano ang ginagawa mo? Aray, Impossible. Nanay. Ikaw. Nagkamali, tiyak na nagkamali. Hindi. Hindi siya. mahal. wala na ang bata. Wala na ang ating anak. Ang anak na pinaghirapan nating gawin sa 3 beses na Jie. Wala na. Jian, ayos ka lang ba? Halika. Paumanhin, kanina ako ang may pagkukulang. Nang ikaw at ang iba ay nagkaroon ng alitan, hindi kita tinulungan sa pagsasalita at ang aking ugali sa iyo ay hindi maganda. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Alam mo naman, mahilig ako sa mga bata. Kapag dating sa usaping tungkol sa bata, ako ay Bata. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. bakit ka pumunta dito sa ospital? May masama ka bang nararamdaman? Gumagawa ka ngayon ng iye, kailangan mong ingatan talaga ang iyong kalusugan.
Kapag gumanda na ang iyong kalagayan, mas madaling maging matagumpay ito. Sosyo. Nakakatawa ka talaga. Alam mo ba, Ano ang alam ko? Sosyo. Para sa kaunting kahiyahiyang pagkalalaking dignidad mo. hindi mo inamin sa publiko na asawa mo ako. Natatakot kang malaman ng mga kasamahan mo dito sa ospital. Natatakot kang malaman nilang ikaw ay. Baog, ikaw. Ikaw, ingay mo, ibaba mo ang boses mo. Diyan, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Nakiusap ako sa'yo, unawain mo naman ako, hindi ba? Ako ay isang lalaki. Kailangan kong mapanatili ang aking dangal. Dangal, ulit na naman dangal. Napakahalaga ba nito? Sosyo. Deserve mo talaga na walang anak habang buhay. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, ikaw ay hindi karapat-dapat magkaroon ng anak. Anong kaartehan ba ang ginagawa mo ngayon? Suwan-suwan ay bata pa lamang. Bakit ka nainggit sa kanya? Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Wala akong anumang relasyon sa kanyang ina. Bakit hindi mo naman ako maintindihan? Gusto ko lang talaga ng mga bata, iyon lamang. Kapag ipinanganak na ang ating anak sa hinaharap, siguradong pinalalambing ko lang siya hanggang langit, okay? Layanan. Pinalalambing hanggang langit. Wala nang pagkakataon. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba sinabi na may na-activate akong isang tamod? Bakit mo sinabi yan ngayon? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Sabihin mo. Dahil, Kanina lang. MR2. Suwan-suwan. Hey, pumunta kayo dalawa dito. Kayo dalawa ang ihatid ang pasyente sa silid niya. o sige. Kung hindi pinalabas ni Direktor ng ospital si Yar Zhao, hindi ito makakapagpalaglag ang buntis na ito. Anong labanan na naman ito? Hindi ko alam. Huwag mo akong hawakan. Sushu. Gusto kong ikaw ang umalalay sa akin. Diyan, pag-uusapan natin yan sa bahay. Huwag kang ang mag-arte. Nagdadabog lang ako. Huwag na akong pag-initan. Sushu. Masyado akong naging considerate, masyadong naging mabait. Kaya marami akong pinagdaanan. Maraming hirap na dinanas, hanggang ngayon wala pa rin ako. Sariling anak. Kaya ganto ang nangyari sa akin. Ngayon, may mukha ka pang magpamabait sa akin. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Tatay Tso, huwag na kayong mag-away ni Tita. Alam kong dahil sa akin, ayaw sa akin ni Tita. Tatay Tso, iwan mo na ba ako? Hindi mo na ako alagaan. Hindi gagawin ni Swan-Swan yan. Ang cute-cute mo. Gusto ka rin ni tita. Hindi, ayaw ko talaga sa kanya. Suklam na suklam ako sa kanya. Kung hindi mo ako nabangga, hindi ako madadapa. Ayaw ko talaga sa'yo. Diyan, nababaliw ka ba? Bata lang yan. Ano naman kung bata? Ayaw ko rin sa kanya. Suntok. Tatay Tso. Sushu. Para kayong tunay na pamilya. Magdiborsyo na tayo. Diyan. Diyan, pasensya na. Napaimpulsibo ako kanina. 13 taon tayong mag-asawa. Ano mo magagawa na dahil lang? Naiinggit ka kay Swan-Swan, hihiwalayan mo ako. Ano para sa'yo ang kasal? Laruan lang. Ako ba ang naglalaro sa kasal? Hindi kita pakakawalan. Honey, may sorpresa ako para sa'yo pag uwi ko. Ilang oras lang ang nakalipas. Sabay sabi mo may sorpresa ka para sa akin. Bakit bigla ka nalang maghihiwalay sa akin? Talagang hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan. Gusto mong malaman. Kung gayon, umuwi ka bago mag-alas 6 ng gabi. Sasabihin ko sa'yo. Diyan. Tatay Tso, uwi na kayo ni Swan-Swan. Abala si Tatay Tsu. Huwag kang pasaway. Ayoko, umalis ka. Si Tatay Tso ang gusto ko. Ano ba naman tong bata to? Hoy, bakit mo sinasaktan si Swan-Swan? Okay lang, Swan-Swan. Ako na ang maghahatid sa inyo pauwi. Tara na.
Sana'y naghintay ka sa pag-uwi ko. Para magkasama tayong mamili ng damit para sa bata. Para magkaroon siya ng puntod na may alaala. Sayang. Nandaya ka na naman. Maganda to. Kuya Tsusho, pasensya na talaga. Ang daming nangyari, nakalimutan ko ang kaarawan ni Suan. Biglaan na lang kita tinawagan. Hindi ba nakakaabala sa'yo? Wala yon. Kung talagang super bossy ka, pwede ka namang umuwi. Bibili lang ng damit, sandali lang yan. Mag-ikot muna kayo. Saglit lang, may tatawagan ako. Sage, Hoy, yan. Sabi ko bago mag-anim ng gabi nasa bahay ka na. Saan ka ba? Ah, medyo traffic. Medyo maaantala ako. Yan, ano ba ang ibig mong sabihin? Alam mong nandito ako, tapos tinanong mo pa. Gusto mo bang mapahiya ako sa harap ng lahat? Ikaw ang hindi tumupad sa pangako. Ikaw ang sinungaling. Ngayon, ako pa ang may kasalanan dahil nalaman ko. Sandali. Bakit ka nasa tindahan ng pambata? Sinusundan mo ba ako? Kawalang hiyaan. Ano ang gusto mong gawin? Huwag mo silang buluhin. Sinasabay ko lang silang mamili ng damit. Tumabi ka. Yan. Yan, ano ang gagawin mo? Damit pambata. Yan. Buntis ka. Ito ba ang sorpresa na sinasabi mo sa akin? Magiging ama na ako, yan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ako. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ako. Ito ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo noon. Pero ngayon, Yan. Alam ko ang hirap na dinanas mo para sa anak natin. Maraming paghihirap, maraming iniksyon, maraming taon ng pagdurusa sa katawan at isipan. Naku, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko para pasalamatan ka. Halika, umupo ka muna, huwag. Sosyo. Sa tingin mo ba, masaya ako ngayong buntis ako? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka buntis? Sabihin mo. Anong ibig mong sabihin? Kosyo, ang daming tao dito. Ayokong makipag-away sa'yo. Anong daming tao? Bakit? Kuya Tsusho, tingnan mo tong damit. Bagay kaya kay Suan. Sabi ng doktor, lalaki ang magiging anak mo. Magugustuhan mo tong damit na to, di ba? Gusto ko tong damit na to. Siguradong bagay to kay Wangwang. Wang-wang. Sino sa inyo ang kasya sa maliit na damit na yan? Siyempre, sa aso ko. Ano na sinabi mo? Sige, anak, bilhan kita. Huwag mo na paginikan ng bata. Ikaw ang dahilan kung bakit ako na-miscarry. Ngayon, yung damit na inihanda ko para sa anak ko. Ipapasuot mo pa sa aso. At yan, kung hindi mo naman magagamit tong damit ngayon, bakit di mo na lang ibigay sa akin? Panaginip mo yan. Hoy, Nanay, gusto ko yan. Bagay yan kay Wangwang. Gusto ko yan. Nanay, yan ang gusto ko. Ano nang pinag-agawan mo sa bata? 8 taon lang siya. Ikaw ba, 8 taon ka rin? ibigay mo sa kanya. Huwag kang mag-asa. Tong damit na to, hindi ko ibibigay kanino man. Ikaw, Nanay, yan ang gusto ko. Ang tanda-tanda mo na, nakikipag-agawan ka pa sa bata. Totoo yan. Anong klaseng tao yan? Grab. Hello, pwede bang pakikuha ng kapareho nito?
Pasensya na, limited edition to sa aming tindahan. Wala na kaming stock. Ano? Nanay, yan ang gusto ko. Bilhan mo ako. Jiang yan. Magiging ina ka rin balang araw. Isipin mo na lang para to sa magiging anak natin. Kung makikita niya to, mas gugustuhin niyang piliin tayo. Para sa magiging anak natin. Sosyo. Alam mo ba kung bakit ko binili itong damit na to? Kasi para kay Ate Jayang yan. At Jiang yan. Isang damit lang naman yan, gusto ng bata. Hayaan mo na. Bitawan mo. Bitawan mo nga. Hoy, huwag kayong mag-away. At Jiang yan, pasensya na po. Ako, Hoy, Jiang yan, ikaw. aray, bakit ka nananakit? Sosyopata ka ba? I-post natin to online para ma-expose sila. Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako. Kayo ang nagpabaliw sa akin. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ikaw ang nagpawala sa karapatan kong maging ina. Ikaw. Kayo lahat ay mga mamamatay tao. Mga salarin. Anong sinasabi mo? Sasabihin ko sa inyo, siya, asawa ko siya. Ay, namabay pala tong lalaki. Totoo nga. Ganyan nakalaki yung anak sa labas? Sino ba naman ang hindi magagali kung asawa ang nanakit? Walang katotohanan yan. Huwag niyo nang kunan. Umalis na kayo. Kung kukunan niyo pa ako, kakasuhan ko kayo. Jiang yan, ano ba yung ibig mong sabihin? Gusto mo lang mapahiya ako sa publiko, gusto mong durugin. Ang dignidad ko sa harap ng lahat, di ba? Dignidad. Dignidad na naman. Ano pa ba ang nasa isip mo bukod sa dignidad? Sa tingin ko, hindi ka dapat nag-asawa, hindi ka karapat dapat magkaanak. Dapat kang manatili sa dignidad mo habang buhay. Ah, yan pala ang pakay mo. Ano nang ibig mong sabihin? Jiang yan, alam kong mahirap sa'yo ang mga taong ito na kasama ko. Pero hindi mo naman dapat ganito katuso. Una, sa ospital, nag-ask ka ng hiwalayan sa harap ng lahat. Muntik nang marinig ng kasamahan ko. Ngayon, pinahiya mo ako sa publiko. Pinagmulan ng chismis. Gusto mo lang talagang makipaghiwalay. Para makakuha ng mas malaking bayad, di ba? Tuso ako. Gusto ko ng bayad sa hiwalayan. Hindi ba yan ang totoo? Pinaparamdam mo sa lahat. Na si Zhenjian ang kabit ko. At si Xuan Xuan ang anak ko sa labas. Hindi ba gusto mo lang ng mas malaking bayad? Sushu. Ako. CJ. Jen yan, kung gusto mong makipaghiwalay, bahala ka. Lumayo. Pero sabihin ko sa'yo, yung mga sperm na nasave ko noon. Sabi raw may isang buhay na. Kukunin ko yun. Yung sperm mo. Sa akin. Gusto mong maghiwalay? CJ. Mag-aanak na lang ako sa iba, masaya ka na. Alam ko, sa mga nakaraang taon, paulit-ulit kang nagpaib. Mahirap para sa'yo, pagod ka, nasasaktan ka. Binigay ko sa'yo lahat. Ah, lahat sa'yo, binigay ko lahat sa'yo, masaya ka na. Sushu, nung pinakasalan kita. 23 taong gulang pa lang ako. 13 taon na tayong kasal, buong 13 taon. Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Ang buhay ko. Talagang malaking kabiguan. Tungkol sa sperm. Tanungin mo si Isi Zhou. Jiang yan. Tungkol sa sperm, tanungin mo si Isi Zhou.
Hoy, Director. Ah, Ano nang nangyari? Ah, yan. Pakasal ka sa akin. Sage. Ikakasal na tayo. Yan. Ako lang mag-isa, kaya gusto na gusto ko. Yung malaking pamilya, mas maraming anak, mas masaya. Ngayong gabi, mag-anak ka ng 10 o 8, ano sa tingin mo? 10 o 8? Akala mo bababoy ako? Hindi ka bababoy. Ikaw ang baboy. Ikaw ang pinakamalaking baboy sa mundo, ikaw. Yan. Ngayong gabi, mag-anak tayo ng 1 liter ng mga beef, okay lang. Ano? Infertility. Tama. Ikaw. Ako? Infertile. Honey, okay lang yan. Maraming infertile ngayon. Marami ang nagpa-Eve, pwede rin tayo. At narinig ko pa kapag nagpa-Eve. Maraming kambal at pwede pang pumili. Kung lalaki o babae ang gusto, ang ganda di ba? Pwede na tayong mamili. Doc, magpa-schedule na tayo ngayon. Ang kondisyon ng bawat tao ay iba't iba, kaya ang paraan ng paggamot. Ay magkakaiba rin. Ang iyong kaso ay pinakamalala. Halos walang buhay na sperm. At habang tumatanda, ang kalidad ng sperm ay lalong bumababa. Kaya kahit mag-if kayo, ang tagumpay nito ay mas mababa kaysa sa iba. Ano? Mahal, huwag kang mag-alala. Yung doktor, mukhang bata pa, siguradong hindi pa sanay. Babalik tayo, maghanap pa ng ibang malaking ospital. Sige na. Yan. Maghiwalay na tayo. Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Hiwalayan mo ako. Malusog ka, karapat-dapat ka sa mas magandang buhay. Ayaw na kitang pabigatan. Seryoso ka. CJ. Hiwalay, di ba? Hiwalay. Yan. Huwag kang magalit. Para ito sa ikabubuti mo. Hindi ako makakabuntis. Pero pwede kang magkaanak sa iba. Anak, ang pakikipag-asawa mo sa akin dahil lang sa anak. Ang pakikipag-asawa mo sa akin dahil lang sa matris ko. Siyempre hindi. Eh di ayos na. Ang pakikipag-asawa ko sa iyo. Hindi dahil sa magaling mong lahi. Paumanhin. Ano ang ipinagpapaumanhin mo? Hindi ba gusto mong maghiwalay? Tara, hiwalay na ngayon. Hindi na. Sa buong buhay ko, ikaw ang gusto kong makapiling. Gusto mong makapiling? Maganda ang pangarap mo. Kapag suot na ang singsing habang buhay na yan, kung susubukan mong tanggalin ito, hindi kita papatawarin. Depende sa ipapakita mo. May pakana ako. Gusto ko ng kompensasyon sa paghihiwalay. Hindi ba? Pinaparamdam mo sa lahat na si Zenjani ang aking babae. 6 Wansuan ang aking anak sa labas. Hindi ba't gusto mo ng mas maraming bayad?
Sosyo. Hindi ako tao, paano ko nasabi ang ganoong salita? Hindi ako. Kuya Tsusho, ano ba ang ginagawa mo? Kuya Tsusho. Paumanhin, pansamantalang hindi makontak ang tinatawagan. Paumanhin, hindi makontak ang tinatawagan. Kuya Tsusho, ano ba ang ginagawa mo? Huwag mo akong takutin. Umalis ka. Hahanapin ko si Yan. Tsusho, Hahanapin ko siya. Tatay Tsu. Swan. Tatay Tsu, hindi ba't sinabi mo? Nasasamahan mo sa Swan bumili ng damit? Mabait ka, Swan. Hayaan mong nanay mo ang sumama sa'yo. May mahalaga pa akong gagawin. Ayoko. Si Tatay Tsu ang gusto ko. Swan. Kuya Tsusho, Tumawag ng 120. Yan, pasensya na ako. Ma, huwag mo nang sagutin ang tawag niya. Isang araw na ito. Hintayin mong matapos ko ang damit ng bata. Gagawa ako ng puntod para sa kanya. Kung may puso siya, dadalawin niya ang huling hantungan ng sanggol. hey, Yan, mali ako, talagang alam kong mali ako. Marumi ang isip ko, makitid, hindi ko dapat ikinwestiyon ka. Ilang taon na tayong magkasama sa hirap at ginhawa. Hindi kita pakakawalan. Hintayin mo ako. Babalikan kita agad. Kuya Tsusho, Gianni, uwi muna ako. Kuya Tsusho, Gianni, huwag kang mag-alala, sabi ng doktor. Sobrang takot ng Swan. Hindi naman malala. Hintayin mo siya sa ospital. Kuya Tsusho, paano kung magising si Swan at wala ka? Alam mo naman, nahulog siya habang hinahanap ka. Hindi kita sinisisi, ang ibig kong sabihin. Napakahalaga ka sa puso ni Swan. Kung magigising siya at hindi ka makita, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Hindi na ako maghihintay. Ma, hindi na tayo maghihintay, alis na tayo. Hintayin na lang kaya natin sandali si Kusho. Baka sakaling hindi niya alam ang aktwal na sitwasyon. Pinahanap ko na siya kay Isizew. Ipapaliwanag ni Isizew ang lahat sa kanya. Paano kung may mangyari sa kanyang masama? Masamang mangyari. Noong ako'y bumangga sa batang iyon. At iniabot niya ang kamay sa bata. Noong ang sanggol sa aking sinapupunan ay nangangailangan ng agarang lunas mula kay Isizew. Nang abusuhin niya ang kanyang kapangyarihan upang ipaalis si Isizew. Sa kanyang puso. Nakagawa na siya ng desisyon. Ma, dumating na ang tamang oras. Alis na tayo. Sige na, hanapin mo na si At Jiang yan sa huli. Siya ang iyong asawa. Si Swan, wala siya. Huwag mong sabihin yan. Direktor, hinahanap ko kayo. Kahapon sa telepono, wala kang sinabi, ano ba ang nangyari? Halika, Laozeo. Ang tanong ko sa iyo, Dahil sa iyong kaawa-awang pagmamalaki bilang lalaki, hindi mo ako ipinapakilala bilang iyong asawa, natatakot ka sa mga kasamahan mo sa ospital, natatakot kang malaman nila na ikaw ay baog. yan, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo lang akong mapahiya sa harap ng publiko, gusto mong angking puri ko eh. Yurakan at pagtawanan ng lahat, tama ba? Puri na naman, sa isip mo wala na bang iba kundi puri. Sa tingin ko hindi ka dapat mag-asawa. Hindi ka karapat-dapat magkaanak, dapat kang manatili sa iyong puri. Habang buhay. Yan, alam kong dahil sa puri. Ayaw kitang ipakilala.
At nasaktan kita ng husto, kaya't hayaan mong maging matapang ako para sa'yo. Ay sige na, sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? Nais kong magdaos ng press conference upang ipahayag ang isang bagay at humingi ng tawad sa isang tao. Press conference? Kanino ka hihingi ng tawad? Sa kapag dumating ang panahon, bigyan ng sorpresa si Jiang Yan. Malalaman mo na lang pagdating ng panahon. Baka naman, yung bagay tungkol sa buntis? Gusto ng director na mag-public apology. Hindi pwede director. Paano naman pwedeng i-public ang ganitong bagay? Makakaapekto yan sa reputasyon ng ospital natin. Alam mo ba ang nangyari? Siyempre alam ko. Ano ba yung sinasabi mo? Ilang taon na ako sa ospital. Wala akong hindi alam. Akala ko ba'y matagal nang nahulaan ng lahat? Ako pa rin ang nagluloko sa sarili. Desisyon na yan. Director, hindi mo ba pag-isipan? Ano ba ang nangyayari, director? Pag-abuso sa kapangyarihan na nagdulot ng pagkalaglag ng buntis. Paano pwedeng i-announce ang ganitong bagay? Kakausapin ko siya. Director, Jiang Yan, nagkamali ako. Alam talaga pagkamali ko, Director. director, Huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa iyo ang sincerity ko. Hindi kita paghihiwalayan. Jiang Yan, yung buntis na IEA. Bakit ganyan kausapin ng director? baka naman siya talaga ang... Ang asawa ko ang direktor ng ospital na ito. 3 henerasyon silang nag-iisang lalaki, hirap na hirap kami. Para magkaroon ng anak na ito, siguradong unahin mo. Ang pagligtas sa amin ni baby. Tatawagan ko kayo para magtanong. Malalaman ninyo, Pasyente din ang nasa kabila. Hindi pwedeng magsinungang dahil lang sa sariling anak. wala akong ginawa, ako talaga ang. Paano nangyari to? Baka naman talagang inabuso ng direktor ang kapangyarihan. At ang nagdulot ng pagkalaglag ng buntis, si direktor talaga. Kung ganon, Si direktor mismo ang pumatay sa sariling anak. ang nag-isang lalaking tagapagmana sa 3 henerasyon. Hindi, impossible, talagang impossible. Walang ganun kalokohan. Tatanungin ko talaga siya ng diretsahan. Director, Anong problema, Lao Ziu? may importante akong gustong itanong sa'yo. Ang seryoso, ano ba yan? Ang asawa mo ba talaga? Kuya Tsusho. Ano ba? Gising na si Xuan, umiyak siya at gusto ka makita. Hindi namin siya mapatahimik, at ngayon pa siya nagpapadroga. Papa Tsu. Suan-suan, bakit ka gumagala ka dito? Gusto ko makita si Papa Tsu. Huwag mo akong iwan, Papa Tsu. Kaya dapat sundin mo ang sinasabi ko, huwag ka nang gumagala, okay? Hindi ko naman at kakainin ka. Niloloko mo lang ako, Papa Tsu. Hindi naman ako kakainin ng malaking tigre. Hindi nagsisinungaling si Papa Ksu, halika. Director, Jiang Yan, nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako, hintayin mo ako. Malapit na ipapakita ko sa iyo ang aking sinseridad. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, ako. Sinseridad. Inay. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Ganyan ba ang sinseridad niya? Huwag na natin siyang hintayin. Magsimula na tayo. Mas mainam na hintayin pa natin siya. Ito pa naman ang una niyang anak. Napakalaki ng kahulugan nito para sa kanya, actually. Mas malaki pa kaysa sa kahulugan para sa'yo. Inay, hindi ko siya pinipigilan, siya mismo ang hindi pumunta. At baka naman. Sa ngayon. Kasama pa niya ang anak ng kanyang white moonlight doon. Inay, narinig ko na mas mainam para sa anak sa langit. Kung kapwa ng magulang ang maghahanda ng libingan para dito. Baka dapat ko siyang ulitin pa ng paalala. Dalawampung minuto. 20 minuto lang ang ibibigay ko sa kanya. Sige. Hello, Inay. Kami ni Jiang Yan. Naghihintay sa'yo malapit sa Jiangtan Park sa loob ng 20 minuto. Pumunta ka dito. Sige, pupunta ako agad. Papa Tsu, huwag kang umalis. Ayaw ni Kuan Kuan na umalis ka. Ingat ka, maging mabuti ka na lang, Suan-suan. May kailangan akong asikasuhin na madaling bagay. Huwag kang umalis, Papa Tsu. Huwag kang umalis. Malapit na siyang darating. Huwag kang umalis, Papa Tsu. Huwag kang umalis. Ikaw na bata, bakit ang kulit mo? Bakit mo siya sinisigawan?
Bata pa naman siya, hindi niya maintindihan. Sa 2 minuto, matatapos na siguro ang tubig na ito. Aabot pa siguro. Sige, maghihintay ako hanggang matapos ang kanyang Sabay na tayong umalis. Bakit hindi pa siya dumarating? Nay. Oras na. Talagang si Tsushu. Karapat dapat siyang mawalan ng anak. Ang tagal na nating naghihintay, wala pa rin siya. Huwag na nating hintayin. Simulan na natin. Anak. Paumanhin. Nanay ang hindi nakapagligtas sa iyo. Kaya, hindi direktang nasaktan ka. Paumanhin. Tatay Chu, Tatay Chu, Tatay Chu. Jenny, mauna ka muna, dalhin mo si Swan sa parke. Pupunta ako kay Jian. Tatay Chu, gusto ko si Tatay Chu. Ayaw ko. Mabait ka. Abala si Tatay Tsu. Kuya Tsushu, tulungan mo ako sa yan. Ipaliwanag mo ng maayos. Huwag nating hayaang maapektuhan ang relasyon ninyo dahil sa amin mag-ina. Huwag kang mag-alala, hindi ganoon si Jian. Hindi siya magtatampo. Mabait ka. Tatay Chu, Tatay Chu, Tatay Chu. Talagang si Tsushu. Anong bagay ang mas mahalaga kaysa sa kanyang asawa at anak? Nay. Tayo. Hindi dapat umasa sa kanya. Sumama ka sa akin. Magdasal tayo para sa bata. Yan. Dumating na siya. Tumayo ka. May mukha pa siyang pumunta. Hayaan mo na, nandito na siya. Siya pa rin ang tatay ng bata. Pero, Mas mabuti para sa bata kung magdadasal kayong dalawa. Pag-usapan ninyo ng maayos. huwag kayong mag-away sa harap ng bata. Narinig mo ba? Tatay Chu, Swan. Tatay Chu, Tatay Chu. Swan. Bakit mo naman dinala ulit ang anak niya? Grabe ka naman. Swan na. Hindi ba't sinabi kong maglaro ka sa nanay mo? Bakit ka nandito? Swan, mabait ka. May gagawin si Daddy Tsu. Huwag kang manggulo. Gusto ko sa Tatay Chu. Ay naku, ano ba ang sasabihin ko sa'yo? Alam mo namang si Jiang Yan ay kakakabalang. Alam kong hindi mo gusto si Swan. Pero, kakakabit lang ng dextrose niya, hindi siya stable ang emosyon. Pinapasyal ko lang siya sa parke kasama si Gianni. Hindi ko inaasahang susunod siya rito. Umalis ka. Jian, bata lang siya. Ano ang ikinagagalit mo? Umalis ka. Sinasabi kong umalis ka. Dalhin mo silang lahat. Ayaw ko nang makita kayo. Mawala kayo sa harap ko. Umalis kayong lahat. Sige, aalis na kami. Kumalma ka. Ano na lang, huwag kang siyang malala. Gusto ko bang sila. Huwag mo akong hawakan. Jian, ano ng problema mo? Ano pa ang silbi ng pagpunta mo ngayon? Umalis ka. Hoy, dito, bakit may maliit na tambak ng lupa? Mag-ingat ka, baka ka mahulog. Sino ba ang walang modo? Dito nagtambak ng lupa. Paano kung mahulog ang bata? Ano ba ito? Nakakadiri. Kayong dalawa. Swan. Huwag kang matakot. Bakit nakabaon sa lupa ang maliit na damit na ito? Baka kaya. Okay na. Swan, okay ka lang ba? Masakit. Jian, may sakit ka ba? Bakit mo sila itinulak? Ikaw talaga. Papatayin kita. Nababaliw ka ba? Ano na iniisip mo? Nababaliw ako. Kayo ang nagpabaliw sa akin. Alam mo ba kung ano ito?
Ito ay, Jiang yan, yan. Yan, anong nangyari sa'yo? Tumawag ka ng 120. Ang pasyenteng ito, kailangang bantayan ng mabuti. Six na. Lao Zhou, kamusta si Jiang Yan? Malusog naman ang katawan ng pasyente. Nasaktan lang ang kanyang isipan. Pansamantalang hindi nakakamalitaw. Malubhang pinsala sa kaisipan. Siguro ay ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Lalo na kakalagay lang niya. Ganun ba naman? Bata pa lang si Xuan. Napakakitid naman ng isip, bakit ba kailangang makipag-away sa isang bata? Anong sinabi mo? Nanay ni Xuan, si Gianni. Magkasama kaming lumaki. Palagi niyang iniisip na may something sa Min. Kaya lagi niyang inaaway si Xuan. Kaya, asawa mo talaga si Jiang Yan. Ikaw pala, yung lalaking hindi nakakabuo. Pero dahil sa hiya, hindi mo ipinakita ang sarili mo. Responsibilidad ko talaga ito. Halika. Zhou Dacheng, nababaliw ka na. Ako ang direktor. Dapat ka talagang paluin. Direktor ka pa rin. Anong magagawa mo? Alis na ako. Ano ng problema mo? Alam mo ba kung gaano siya nahirapan? Para lang makapagbuntis sa'yo? Alam mo ba kung gaano kasakit? Pag ipinasok yung mahabang tubo sa matres, hindi ba't lagi siyang umiyak sa sakit? Ano? Siya. Hindi ba't hindi siya masyadong nararamdaman ang sakit? Yun lang ay pamakonsensya ka. Naniniwala ka pa. Anong pinagpapanggap mo? Napakasakim mo sa loob ng ilang taon. Sa kabila ng maayos niyang kalusugan. Para sa'yo. Makapagbuntis sa'yo. Paulit-uli siyang pumupunta sa ospital, nagtatanong. Umaasa at nadadapa, mula noong 23 taong gulang, hanggang 36. 13 taon. Buong 13 taon. Mali ako. Mali talaga ako. At ikaw, bilang asawa, bilang direktor ng ospital na ito, ni hindi mo man lang siya sinamahan. Kahit noong nagmamakaawa siya, ikaw pa. Anong ginawa ko? Zhou Dacheng, sobra ka na. Ayaw na ayaw kita, gago ka. Sabihin mo ulit. Dian, Zhao, gising na ang pasyente. Jiang Yan, pakinggan mo muna ako. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Pirmahan mo na ito. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Pirmahan mo. Jiang Yan, nakikiusap ako sa'yo, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong marami kang pinagdaanan. Matagal ka nang nagpapa-IV dito sa ospital, pero hindi kita nasamahan. At walang nakakaalam na asawa ka ng Dian. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong may katapusan ito para sa'yo. Patunayan kong mahal kita. Bibigyan din kita ng sorpresa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay ba? Pirmahan mo. Jiang Yan. 13 taon na tayong kasal, 13 taon. Mula sa 20 mahigit hanggang sa katandaan. Hindi na tayo bata. Ibinigay mo sa akin ang kabataan mo. Marami kang pinagdaanan para sa akin kung makikipaghiwalay ako ngayon. Tao pa ba ako? Kaya, ayaw mo makipaghiwalay kay Jiang Yan. Takot ka bang pag-usapan o dahil sa pride mo? Ma, hindi ko ibig sabihin yon. Yan. Magiging magulang na tayo. Hindi mo ba sinabing may isang sperm na nabuhay? Hindi mo pa ba gagawin ang isa pang iye? Magiging magulang na tayo, bakit pa tayo maghihiwalay? Anak. May mukha ka pang banggitin ang bata. Umalis ka. Umalis ka na, lumabas ka. Huwag kang mag-alala. Nakikiusap ako, huwag mo na siyang guluhin, okay ba? Umalis ka na, ganyan. Huwag kang mag-alala, sa huling bahagi ng buhay ko, gagawin ko ang lahat para sa'yo. At para sa bata, hindi kita pababayaan. Bitawan niyo sa Daday Zhou. Umalis ka. Suwan, okay lang si Daddy Xu. Sumama ka kay Mama, laro tayo. Anong nangyari, Kuya Tsushu? Saan ka pupunta? Tamang-tama naman ang pagdating mo.
ngayong nandito ka na. Kausapin mo na ang kuya mong si Xusho na hiwalayan ako. Para kayong mag-anak ay mas maagang magsasama-sama. Yan. Ano ang ibig mong sabihin? Para sa kapakanan ng bata. Bigyan mo siya ng pamilya ng maaga. Kawawa naman ang batang ito. Nawalan ng ama ng maaga. Napakasakit talaga. Kailangan ka niya. Jiangyan, Huwag kang mag-alala. Talagang para sa bata ito. Sabihin mo na sa kuya mong si Xusho. Napirmahan na ito. Ano ang ibig mong sabihin, Kuya Tsusho? hindi kita hihiwalayan. Zhengjani. Magpanggap ka pa ng pagiging green tea. Magpakaawa ka sa kuya mong si Xusho. Huwag kang mag-alala. Napunit man ang kasunduan sa paghihiwalay. Marami pa akong kopya. Zhengjani. Kausapin mo na ang kuya mong si Xusho. Nahiwalayan ako. Nga pala. Ikaw din. Magsumikap ka rin. Tulungan mo ang nanay mo. Magtulungan kayo. Para maging tunay mong ama si Xusho ng maaga. Mabait ka. Huwag mong takutin ang bata. Huwag mong takutin ang bata. Nakakatawa talaga, Xusho. Zhengjani, bakit ka ganyan? Binigyan ka ng pagkakataon, bakit hindi mo ginamit? Kausapin mo na ang kuya mong si Xusho. Hindi ganoon si Gianni. Kuya Tsusho, kung talagang gusto ni Ate Jiangyan na maghiwalay, Gianni, hindi mo na kailangang magtiis. Sa isang maling pag-aasawa, palagi kitang nagustuhan. Napakaraming taon na ang nasayang natin, hindi na natin pwedeng palampasin pa ito. Kuya Tsusho, maging matapang ka naman. Ako talaga ang palagi mong minahal, di ba, Jiangyan? Sanay ka lang sa kanya sa loob ng napakaraming taon, di ba? Zhenjiani, ano ba ang pinagsasabi mo? Kung hindi dahil sa kanyang pagkabawg, hindi ka sana naantala ng ganito katagal. Kung tayo ang nagsama, baka ang anak natin ay nasa high school na ngayon. Bawg ako. Hindi ba totoo yon? Xusho. Tsusho, hayaan mo akong magbigay sa'yo ng anak. Napakaganda ng kalusugan ko, sigurado akong sa loob na isang taon, magiging tatay ka na. Xusho. Hindi lang pala sa ospital ka nagtago ng katotohanan, pati sa labas. Binabaligtad mo ang katotohanan, tunay kang lalaki. Jiangyan, pakinggan mo ako, hindi yon. Ang tapang mo talaga. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ako ang baog. Ako ang humadlang sa'yo para magkaroon ng maraming anak at apo. Kaya't binabati ko kayo ng maagang pagbubuntis at masayang pamilya. Jiangyan, ano ba ang ibig mong sabihin? Oh, siya nga pala. Pati itong batang ito. Huwag mo na ring tawaging Tatay Xu, nakakairita. Baguhin mo na agad ang apelyido. Gawin mong Xu. Tawagin ka na lang niyang tatay. Jiangyan, hindi naman talaga anak ko si Xuanxuan. Bakit mo ba yan sinasabi? Alam mo rin palang hindi mo anak. Ano ba ang ibig mong sabihin? Walang saysay ang pagpapaliwanag para sa iyong white moonlight. Para sa iyong minamahal na anak. Makipaghiwalay ka na sa akin. Sabi ko na, hindi naman si Zhenjiani ang aking white moonlight. Si Xuanxuan naman dahil lang sa pagkakaibigan. Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman pakakasalan si Zhenjiani. Ano pa ba ang dapat kong sabihin para maniwala ka sa akin? Kuya Tsusho, ano ba ang sinasabi mo? Bakit naman? Kuya Tsusho, lahat ng kayang ibigay ni Jiangyan, kaya ko ring ibigay. Hindi siya makakapag-anak, pero ako kaya ko. Bakit mo ako ginaganito? Tama na. Zhenjiani, kung may naidulot man ako, na maling akala na gusto kita, humihingi ako ng paumanhin. Nagsusuri ako sa'yo. Ngayon, sa harap mo at ni Jiangyan.
Sinisiguro ko sa puso ko. Si Jiangyan lang ang asawa ko, wala nang iba. Sa buhay na ito, sa susunod na buhay, hindi ko kailanman ihiwalay ang asawa ko para mag-asawa ng iba. Ma, Nasiyahan ka na ba? Nasiyahan na. Ang galing mo talagang manloko. Ginawa ko na ang sinabi mo, anong gusto mo pa? Anong gusto ko? Gusto kong umalis ka na, lumayas ka. Huwag kang mag-alala, nagpapa-eve ka pa, alagaan mo ang katawan mo, aray. Umalis ka, lumayas ka. Arana, Sa buong buhay ko, alagaan kita at ang anak natin. Bibigyan kita ng katiyakan. Huwag kang mag-alala. umalis ka. Mahal, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng katiyakan. Aalagaan kita at ang anak natin, mahal. Alagaan ang anak? Nakakatawa ka. Alam mo ba kung ano ang pinakakinakailangan niya ngayon? Ano alam mo? Hayaan mo na, may utang na loob siya kay Jiangyan. Ang formal na paghingi ng tawad at paliwanag, utang niya yon sa kanya. Zhao Dacheng, sabihin mo, ano alam mo? Ang pinakakinakailangan niya ngayon ay ang pirma mo sa kasunduan sa diborsyo. Mas mabuti pang sirain ang isang templo kaysa sirain ang isang kasal. Gusto mo bang maghiwalay kami? Baka naman gusto mo si Jiangyan. Ang asawa ng kaibigan, hindi dapat ligawan, ang kapal mo naman. Ikaw, wala akong kaibigang katulad mo. Zhao Dacheng, seryoso ka ba? Zhao Dacheng. Presidente, handa na ang press conference. Sige, alam ko na. Walang hiya. Pasensya na, hindi ko alam na asawa ka pala ng presidente noon. Ang sorry mo. Makakabalik ba sa buhay ng anak ko? Paumanhin, umalis na ako sa ospital na ito. Kung sa susunod. Ayaw na kitang makita. Ngayon, pakisalubong natin si Iyartsu para sa kanyang talumpati. Mga kasama. Ngayong araw, nais kong ipahayag sa inyong lahat. Ang isang bagay ng buong formal. Ako, si Xushu, ang direktor ng Ren-A Private Hospital, ay hindi maaaring mag-aanak. Ha? Lalaki siya. Bakit niya ipinapahayag to? Hindi ba dapat itinatago ang ganong bagay? Dito, nais kong magpasalamat ng taimtim sa aking asawa, si Jiangyan. Buong puso kong pinasasalamatan siya. Sa mga nakaraang taon, naiintindihan niya ako, pinapatawad niya ako. Tahimik na nagtiis siya ng maraming bagay para sa akin. Paulit-ulit siyang sumailalim sa liye para lang magkaanak kami. Wow, tunay na napakabuting lalaki. Maaming lalaki. Kapag hinilingan ng asawa na magkaanak, akala nila karapatan lang nila yon. Mga basura talaga. Tama ka. Ang swerte ng asawa ni Yartsu. Napakapalad niyang mapangasawa ang ganun ng lalaki. Siguro noong nakaraang buhay, nagligtas siya ng buong kalawakan. Pero nitong mga nakaraang araw, medyo nagagalit na siya sa akin. Hanggang sa humingi siya ng diborsyo. Hindi naman. Ang kapal na mukha ng babaeng yon. Napakabuting lalaki. Tapos hihingi pa ng diborsyo. Hindi alam ang kanyang swerte. Mga kasama, nakikiusap ako sa inyong lahat. Itulak natin ang balitang ito para maging trending. Para makita ng aking asawa. Sana'y patawarin niya ako. Itulak natin. Walang hiya. Huwag kang mag-alala, ingatan mo ang sarili mo. Mahal, ito ang singsing sa kasal na itinapon mo noon. Magsimula tayong muli. Mahal, mahal kita. Kung hindi ka darating, hindi ako babangon. CJ, maghintay ka lang. Nahikayat tayong lahat ng katapatan at pagmamahal ni Iyartsu. Ang kanyang asawa, si GNG Jiangyan. Lalabas ba siya? Lalabas. Mahal, alam kong darating ka. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Ulitin natin, pwede ba? Alam kong papatawarin mo ako, mahal. Narealize ko na ang pagkakamali ko. Sa natitirang buhay ko, ako na ang magpoprotekta sa iyo at sa magiging anak natin. Ako. Ano ba ito? Anong nangyari sa'yo? Sa show. Hindi kita mapapatawad kailanman.
Pagkatapos nito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang kakaiba naman nito, Mahal, hindi ko lang sinabi na bawg ako. Hindi ko lang inanunsyo na asawa kita. Ganoon ba kalaki? Yun lang ba? Fusho, nakalimutan mo na ba? Pati sina Gianni at Swanswan. Mabuti ako kay Swanswan. Pero hindi pwedeng dahil sa pagkakamali ng bata. Ihiwalay mo na ako. Masyado kang magulo. Ako ang magulo. Kusyo kay Swansuan. Mabuti lang ba talaga? Tatay Tsu. Mahal, Tatay Tsu, masakit. Papa. Fusho, masakit ang tiyan ko, kailangan ko sa ospital. Nandito ba si Iazio? Kakatanggap lang ni Yajaw ng pasyente. Puntahan mo siya. Medyo paborito ko si Swanswan. Paborito. Sosyo. Nung nagkabanggaan kami ng bata, ikaw. Una mong inabot ang kamay sa iba. Nung ako. Nung sumakit ang tiyan ko. At kailangan kong pumunta sa ospital. Ikaw. Ikaw ang hindi man lang tumingin sa akin. Nung nasa emergency room ako, ang anak sa loob ng tiyan ko. Halos walang buhay na. Ikaw ang nagpalipat kay Isi Zhao. Para tingnan ang gasgas ng anak ng paborito mo. Nung ako, Teka. Anak? Anong anak? hindi ba sinabi ko na sa iyo? Hindi mo pa rin sasabihin na buntis ka, no? Hindi, Sushu. Ako nga. mahina ang sperm ng asawa niya. At isa pang henerasyon na nag-isang tagapagmana. Kapag namiss ang pagkakataong ito, Baka mawalan na sila ng lahi. 13 taon akong nagsumamo. Sa wakas, naghanda ako ng sorpresang ito para sa iyo. Ngunit sa sandaling iyon, ikaw ang mismong sumira nito. Ikaw ang mismong pumatay sa iyong nag-iisang anak. Pinatay mo siya. Hindi, impossible. Nagsisinungaling ka. Niloloko mo ako. Impossible. hindi siya nagsisinungaling. Bago malaglag ang bata, paulit-uli siyang nagmakaawa. Sinasabing asawa ka niya. Pinakiusapan niya kaming iligtas ang bata. Ngunit dahil sa iyong kasakiman, pagkamakasarili at pagtatago ng totoo, walang nakakaalam sa ospital kung ano ang nangyayari. Sa huli, nalaglag ang bata. Nagsisinungaling ka rin. Niloloko mo rin ako. Nagsisinungaling ka. Sushu. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa iyong anak. Pinilit mo pa akong ibigay ang damit na ako mismo ang naghanda para sa bata. Sa batang iyon para isuot sa aso niya. Bakit ka nakikipag-away sa bata? 8 taon siya. Ikaw ba 8 taon din? Ibigay mo sa kanya. Pinabayaan mo pa ang iyong white moonlight na sirain ang puntod ng damit ng iyong anak. Naalala mo na ba? Kailangan ko pa bang ipagpatuloy ang pagpapaalala sa iyo? Jenyan, pakiusap. Huwag ka nang magsalita. Bakit hindi ako magsasalita? Ngayon ka lang naaawa? Ngayon ka lang nasasaktan? Paano naman ang mga pinagdaanan ko? 13 taon kitang sinamahan sa V. Alam mo ba kung gaano kasakit kapag ang napakahaba ng karayom ay tumusok sa aking matris? Alam mo ba, kapag nararamdaman kong ang buhay sa loob ko ay unti-unting nawawala, kung gaano kasakit iyon, alam mo ba kapag paulit-ulit akong nakikiusap kay Isizu, pinakiusapan ko siya noong kailangan ng anak ko ng tulong. Pinatawag mo si Isizu, pinapunta mo siya para sa anak ng white moonlight mo para sa gasgas lang. Alam mo ba kung gaano ako kawalang pag-asa? Ako hindi ko alam. Sushu, ikaw ang direktang pumatay sa anak natin. Pasensya na, Jenyan. May saysay ba ang pasensya na?
Mababalik ba ng pasensya na ang anak ko? Ha? Mababalik ba ang 13 taon kong kabataan? Ha? Kaya ba? Sushu, ito ba ang sorpresa na inihanda mo para sa akin? Ayos na ayos. May sorpresa rin ako para sa iyo, Sushu. Hinding-hindi. Kita patatawarin. Diyan yan. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo noon? Ano ba ang sasabihin mo? Sabi mo, Anak, anak, anak. Pakakasalan mo ako. Dahil lang sa anak. Pakakasalan mo ako. Dahil lang sa matris ko. syempre hindi. E di ayos. Di ba't hindi rin ako nagpakasal sa iyo? Dahil sa magaling mong lahi. Sabi mo, hindi dahil sa mag-anak kaya tayo nagpakasal, di ba? Hindi para sa anak kaya tayo nagpakasal. Dahil sa pag-ibig. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Huwag na tayong mag-if. Huwag na tayong mag-anak. Pwede ba dyan yan? Huwag na tayong mag-anak. Tayo lang dalawa, lalakbay sa mga ilog at bundok. Huwag na tayong mag-anak. Ano ang karapatan mo? Sushu. Ano ang karapatan mo? Ako, Nakalimutan mo na ba? Ikaw palagi ang may problema sa pagbubuntis. Ako, pwede akong magkaanak. Gusto mo bang magding tayo hanggang pagtanda? Nasayang mo na ang 13 taon kong kabataan. Ano ang karapatan mong sayangin pa ang buong buhay ko? pasensya na. Sushu, ang problema mo. Masyado kang makasarili. Naku, maraming lalaki ang nagpapanggap na din. Para itago ang kanilang infertility, sinayang ang buhay ng babae. Diyan yan, huwag kang umalis. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, ako. Magkabalikan tayo ulit, okay? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Bitiwan mo ako. Umalis ka. Huwag mong saktan ang aking dadaitsu. Ang ganda naman, Sushu. Ang iyong white moonlight. Ang bata. Lahat ay narito na. Ang pamilya. Kumpleto na. Ako pa ang mukhang dayuhan. Diyan yan, wala akong koneksyon sa kanila. Paano pa kita mapapaniwala? CJ. Kung ganoon, Sushu. Sampalin mo si Zengjani. Hanggang sa humupa ang galit ko. Baka sakali kapag humupa na ang galit ko, ay maniniwala na ako sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Kanina mo pa sinasabing gagawin mo ang lahat para sa akin. Ngayon ay ayaw mo na? Nandito na rin ang kabit, talagang walang hiya. Pati itong bata. Ang plastic, kaya naman nasasaktan ang asawa. Bakit may singsing dito? Ang ganda, mukhang mahal. Foshu. Nakikita mo ba? Ang basura na ayaw ko. Tinatrato ng iba na parang kayamanan. Ibigay mo na lang sa nanay mo. Kasabay nito, sana ang pamilya ninyo ay maging matamis at masaya. Diyan yan. Diyan yan, huwag kang umalis. Hindi ako. Kumalis yan. Diyan yan, huwag kang umalis. Kuya Tsushu, hayaan mo siyang umalis. Umalis ka. Nanay, Diyan yan. Sosyo. Sa buhay kong ito, at sa susunod na buhay, ay ayaw na kitang makita muli. Diyan yan. Ma, hayaan mo lang akong makita siya, isang tingin lang. Umuwi ka na, hindi ka makikita niyan yan. 3 araw at 3 gabi ka nang nakatayo dito. Tingnan mo, ang lakas ng pag-ulan ng niyebi, kapag nagpatuloy ka pa nito. Hindi makakayanan ng katawan mo. Ma,
Ito yung mga bagay na dapat. Ibigay ko kaya niya noong naghiwalay kami. Pakisabi na ibigay mo na lang sa kanya. Sabihin mong alagaan niya lagi ang sarili niya. Ma, gusto kong kumain ng sorbets. Sige, bibili tayo ngayon, okay.